Balik tayo dito sa hospital mga besh. Ay, Diyos ko Lord. Suffering. One eternity later. Kamusta mga beshies? Puyat ba ang lahat? Sa wakas. Nakalabas din ako ng hospital. Grabe, wala akong tulog. Yan yung ayaw ko sa hospital. Wala akong tulog, wala akong kain. Gutom na gutom ako kasi kagabi po, yung kinain ko kahapon, which is yun lang po talaga yung kinain ko kahapon. Pagkagaling dito sa hospital, around magsi 7 na yun, kumain ako ng rice. Konting rice lang naman, and then yung niluto ni Mr. na pork, yung mga slices na pork ba. Yun lang yung kinain ko. And after noon, mga 1 hour lang, 1 hour nakalipas, yun na. So, nag-start na po sumakit ulit yung tiyan ko up to my likod, and umabot talaga siya ng dos. Kaya nag-decide na ako na pumunta na dito ng hospital ulit, which is dapat yung punta ko is ngayon umaga ng alas 8. Ang time check na pala is 9:45. Ngayon dapat yung punta ko, pero pumunta na ako kagabi kasi hindi ko na talaga kaya. Umiyak na ako kagabi, tapos suka ako ng suka. Sumigaw na nga ako kay Mr. kasi pinapapabandayin ko sa kanya si Lumi kasi gusto kong dumuwal ako. Kasi alam niyo po, yung kinain ko kagapon, parang hindi talaga siya bumababa. Tapos samahan pa ng sakit na likod ko, yung parang sinusunog yung likod ko. Grabe talaga ang pakiramdam. Ang hirap i-explain mga beshi, sa totoo lang yung nararamdaman ko. Nung nagising nga ako kagabi, kasi hindi ko na talaga kaya, pinipilit ko kasi na makatulog ba, pero umabot talaga ng alas 2 na hindi talaga ayaw layasan ako ng sakit. Kaya gumising na ako, tumayo na ako, pinaksan ko yung lights, at nagising din si Lumi. Nung nakita niya ba ako, talagang may isip na talaga si Lumi ba, kasi alam niya na I was in pain. Alam niyo ba, niyakap niya ako ng 3 beses. Parang kino-comfort niya ba ako. May ano na talaga si Lumi, ay may buo na talaga. Napaka-observant ng batang yun. Bilib na bilib ako noon. Ang bilib na ako kay Mr. Kasi kahapon nga po, diba, nag-start ako ng alauna din ng hapon. Nandito na ako sa hospital until mag 7 o'clock. Dito ako ng gabi. Ang dami mga test na ginawa sa akin, blood test, ECG, yung blood pressure ko, hiko, and then inulit na naman kanina. Nainis ako kasi paulit-ulit sila. At the same time, paiba-iba din yung doctors kasi nga nagsishifting sila. Kaya bawat doktor na bago magtatanong na naman sa akin, bawat nurse magtatanong na naman sa akin. Samantalang meron naman sana silang record sana, pero which is normal lang naman talagang yun yung mga ginagawa nila. And the same time, nawala nga po yung sakit ng, alam mo po yung nakakainis is kapag nasa bahay ako, umaatake yung sakit. Kapag nandito na ako sa ospital, naandito na ako mismo para maano na sana, nawawala, nakakainis tong sakit na to. Sino po mga nakaka-relate dyan? Kaya ngayon, nawala na siya kasi nga po, yung tiyan ko is,
empty siya. Gutom na po talaga ako. Uhaw na uhaw. Meron pong ginawa sa akin. Akala ko MRI na po yung ginawa sa akin kanina kasi pinasok ako yung sa parang loob ng, di pala yun MRI talaga. Sabi nila ano lang daw yun, yung parang computer kubaos. Parang ganun. Ang hirap. Nahilo ako sa kanila kasi yun yung sabi sa akin ng isang doktor, MRI daw, magnetic kubaos, yun yung sabi. Tapos nung sinabi ko na dito sa surgeon, sabi niya, hindi yun yung magnetic kubaos na ginawa sa iyo, iba yun. Ang gulo nyo, paiba-iba kayo. Kasi meron siyang papers dito na kapag daw lumala pa, balik daw ulit ako dito, and saka daw nila ako MRI, and then saka sila magde-decide kasi nga po meron daw parang nakita yata na maliit na bato. Pinag-iisipan daw nila kung ano yung gagawin. Pero bago sila mag-decide kung ano yung final na gagawin nila doon is mag-MRI daw muna sila. Hindi nila nabanggit yung laser eh. Tapos surgery daw yung gagawin. Basta yun yung sabi nila. Kasi yung mga doktor dyan, nagmamadali na. Mabilis magsalita. Tapos mostly pa mga Russian. Yung mga doctors na nandyan na na-encounter ko. Pero naiintindihan ko naman sila. It's just that, iba-ibang doktor, iba-iba din yung mga sinasabi. Kaya, pinapauwi nila ako ngayon, which is okay lang. Kaya lang, yung nareseta lang sa akin is yung parang paracetamol sa atin, yung Burana, yung itinitake, Burana ba yung paracetamol sa atin? Kasi yung Panadol, I think yun yung paracetamol, which is walang effect sa akin yung Panadol. Yun yung tinitake ko, pero wala. Yan yung in-advise sa akin na i-take ko daw, tsaka yung Sumakin. Sana wag na maulit-ulit, kaya lang yung kinakatakot ko po, gutom ako, gusto kong kumain, kaya lang pag kumain ako, baka matrigger na naman yung sakit. Ayoko na bumalik dito sa hospital. Ang hirap po pag ikaw lang yung, alam mo yung may sakit ka na, pero kailangan ikaw pa yung mag-drive, ikaw pa lahat, kasi wala naman kayong ibang maaasahan. Kasi siyempre si Mister, siya yung naiiwan kay Lumi. Naawa nga ako sa kanya eh. Naawa din ako siyempre kay Lumi kasi alam mo yung kailangan niya yung didik. Kailangan niya yung didik ko. Yung didik ko lang yung kailangan niya. Pero kanina nga, kasi nga iniwan ko siya diba kagabi ng alas 2, iniwan ko siya. Ano ba yun, natutulog nang hindi nakadedi ba sa akin, kaya na-update ko si Mister. Natulog naman daw siya, which is pinagpray ko talaga na Lord, sana makatulog si Lumi, makabalik siya sa tulog, matuloy-tuloy yung tulog niya na hindi niya kailangan ng dede ko. Ayun, sabi ni Mister, nakatulog naman daw si Lumi. Eh, kasama ang Lumi, kaya salamat Lord. Dininig din yung dasal ko na alam niyo yun, maging okay din si Lumi doon with her daddy ba, kasi mahirap syempre, di ba? Ang hirap yung, alam niyo yung iniisip ko doon sa hospital, si Lumi lagi, si Lumi. Kaya kahapon, imbis na matapos na sana ako kahapon, hindi ko na kailangan bumalik ngayon. Pinagpaliban ko, sinabi ko na lang na bukas na lang kasi si Lumi yung iniisip ko. Ang hirap kasi pag malayo ka, wala ka kapamilya dito. Iniisip ko nga na iwan yung kay Lani eh, kasi si Lani lang naman yung pwede mag-breastfeed kay Lumi, pero ayun, okay naman daw siya, hindi naman naghanap ng dede. Ay naku Lord. At alam nyo po ba, yung dito sa pinaganuhan, ay sinabitan nga po pala ako ng dextrose, yung pinaganuhan ng dextrose ko, namaga na naman. Lagi yan, pag mayroong IV na kinakabit sa akin, lagi namamaga. Tapos nagdugo siya ng bonggang-bongga. Napuno to ng dugo kanina, itong buong bandage na to. Pinalitan lang ng nurse. Ay naku Lord, ang hirap. Tara besh, uwi na tayo. Kaya ako gutom na, wala na akong lakas. Miss na miss ko na rin ang Lumi. Buti na lang ang daddy. Wala ang daddy, ang 3 days off niya, nagamit niya sa pag-aalaga kay Lumi. Ay naku Lord, buhay. Ang hirap pag wala kayong kamag-anak dito. Buti na lang, kahit papaano, marunong tayong mag-drive. No choice ka, may sakit ka, pero kailangan mong mag-drive, kailangan mong magpakatatag. Sabi nga namin sa kagabi, mag-taxi daw ako. Sabi ko, ako na lang. Alam mo yung hilong-hilo ka, pero kailangan mong mag-drive. Kasi kailangan mong mag-drive kasi yun yung mabilis eh.
you are in pain, pero kailangan mong wag pansinin muna ang pain para makapag-drive. Ay nako, ito mga besh, ang buhay dito sa abroad nang wala kayong relatives, wala kayong mapag-iwanan sa anak niyo. Buti na lang may asawa. Syempre, iba pa din yung may relatives na maiiwanan talaga. Si Lumi pala, tuloy po yung tulog daw niya. Umiyak lang si Lumi ng 2 beses daw, sabi ni Mister. Nagising sila ng 8:30 yata. Tapos sinabihan ko kung ano yung papakain kay Lumi, ano yung mga dapat gawin. Syempre, bagong-bago kay Mister yun kasi ako naman lagi. Pero ayun, okay naman. Na ano naman ni Mister. First time ko talaga iwan si Lumi kahapon na 7 hours kay Mister Ay. Pero okay naman ang lahat. Mabait naman yung si Lumi eh. Alam nyo po, yung mga bata, napaka-observant na mga bata. Mapapansin ko kay Lumi, ang talino niya, besh. May pinakita si Mister sa akin na binidyohan niya si Lumi na may hawak ng food ni Toshi. Alam niya kung para saan yung food na yun. Alam po ba yung ginawa niya? Nilalagay niya sa plato ni Toshi. Nilalagay niya doon. Though hindi siya bukas, pero alam niya na food yun ni Toshi. Alam niyo po ba? 2 beses lang po niya ako nakita na naggaganon na naglagay ng food ng pagkain doon sa plato ni Toshi. 2 beses lang po, pero hindi ko siya tinuruan. Never ko po siyang tinuruan. Pero alam niya, besh, na yun ay food ni Toshi at para doon yun sa plato talaga ni Toshi. Tapos may mga very very observant si Lumi, mga besh, kaya masasabi ko talaga na yung mga bata matatalino. Very observant siya. Yung to turn off and on ako ng mga lights, talagang tinitignan niya ako, tapos tinuruan ko siya. Ayun, gustong gusto niya nang gawin ngayon, pero sinabihan ko siya na gagamitin mo lang, ito-turn on mo lang yung lights kapag kailangan mo, at pag hindi mo kailangan, you have to turn it off. Aba besh, gustong gusto niya yung besh. Basta marami pang mga bagay pag nasa kusina na may ginagawa ako while nababakain sa kanya. Ano siya, very observant siya, kaya ang ginagawa ko, nakikipag-usap ako sa kanya, ini-explain ko na ganito, ganyan. Kaya yung mga books na yan, ay naku, alam niya na po yan. Lahat ng mga books niya, yung name ng mga toys niya, alam po niya. Kapag may sinabi ako sa kanya, papakuha ako sa kanya, alam po niya. Kaya matatalino ang mga bata. Talagang totoo pala ang kasabihan, no, na tayong mga parents ang pinaka first teacher ng mga anak natin. Uy, ang weather natin. Gloomy, man. Pero tignan niyo mga besh, oh. Maganda sana yun kung hindi umulan. Wow, ganda na. Colorful na yung mga trees. Kaya lang, nagkalaglagan naman, oy. So, ganito siya. Ang pangit kasi nagiging parang makalat. Nagiging basura. Hindi maganda tignan. Ganda pa naman. Makakapag-autumn picture taking kaya tayo. Dumaan pala ako ng Lidl kasi gutom na gutom ako. Ayoko na matrigger yung tiyan ko. Ayoko na babalik ulit doon. So yung ginawa ko, bili ako ng saging and yung parang yogurt sa atin. Ay, ano tawag doon? Yung membrane. Pero anyway, ayan o. Yung ganyan. Actimel. So, hindi tayo kain ng heavy. Okay. Para maiwasan natin. Oh. Oh, sus. Oh, sus. Patulog na pala sila. Naisturbo ko. 1 eternity later. Update tayo mga besh. So today is already right now it's already 8:45 and besh, pupunta na naman sana ulit ako ng hospital ngayon kasi umatake na naman po ang sakit ng katawan ko. Tagos talaga sa likod mga besh, as in kukubain talaga ako sa
kakapilipit ng sakit. Sa may mga gallbladder stones yan, alam nyo yung pakiramdam na pipilipitin ka talaga sa sobrang sakit. Kung dati po, kaya ko na iganon lang ba? Gumanon lang talaga ako. Gumanon lang siya. Yung mga alauna, alas 2, alas 3, yun pag umaatake po siya. Ginaganon ko lang. Iniipit ko yung tiyan ko para hindi ko maramdaman or para maibsan ba. At it works. Pero ngayon, besh, hindi na po siya kaya na ganunin ko lang kasi kasama na po yung sa likod. Lumalala kasi siya, palala siya ng palala. Kaya hindi ko alam yung gagawin ko kanina, as in, habang naglalakad ako kasi hindi ako pwedeng umupo, hindi pwedeng maipit yung dito ko sa may abdomen ba, hindi pwedeng maipit. So habang naglalakad ako, nakakuba talaga ako, besh, kasi sa sobrang sakit. And nag-take ako ng Burana, yung ibuprofen, yung sumac. So nag-take ako noon. Ang tagal umepekto mga besh, almost 2 hours din. Kaya sabi ko, kapag ito hindi pa talaga nawala, no choice ako, babalik na naman ako ng hospital, which is ayoko talaga bumalik ng hospital kasi during the night wala po silang gagawin. Katulad po ng nakita nyo kanina, talagang yung ginawa na lang nila is yun, nilagyan lang ako ng dextrose, tapos nandun lang po talaga ako sa loob ng room na kahiga. Hindi po ako nakatulog. As in, kahit konti po. Kaya po nila ako nilagyan ng dextrose kanina kasi 'di ba nabanggit ko sa kanila na wala akong kinain kasi sinuka ko nga. So binigyan nila ako ng dextrose kasi hindi ako pwedeng kumain, hindi ako pwedeng uminom dahil doon po sa ginawa na CT scan sa akin, yung sa abdominal CT scan na ginawa sa akin, which is yung tiatoconnicobaus nga po yung tawag dito. So, yun lang po yung ginawa nila sa akin kanina. And ayoko na maulit na pumunta doon sa hospital talaga. So, tiniis ko muna yung sakit. Naawang ako kay Lumi kasi gusto po niyang makipaglaro sa akin. Pero hindi ako makapaglaro sa kanya. Nagigilty ako kasi meron siyang mga binibigay sa akin na mga books na pinapabasa. Pero hindi ko magawa kasi talaga. Kaya si Mr. sabi niya na hayaan mo muna si mama mo. So, siya po ang nag-alaga kay Lumi na naman, mula sa pagpapakain, pag-toothbrush, pag-ready to bed, hanggang sa pagpatulog po. Alam niyo po ba, first time po na natulog si Lumi ngayong araw na to, na si Mr. po ang nagpatulog. At wala pa pong 5 minutes tulog ang Lumi. At wala din po siyang dede ko. As in, first time po to. I think nakita talaga ni Lumi, naramdaman niya na talaga na I was really in pain. Kaya nakisama talaga siya. Nagulat nga si Mr. din nung paglabas niya galing sa kwarto na wala na, tulog na si Lumi. So yun, thank you Lord kasi umepekto naman po yung gamot na Burana tsaka yung Sumac. Naipag-pray niyo ako mga besties. Tingnan natin kung ano yung magiging results nito sa gagawin na MRI someday kasi papadalhan po nila ako ng notice. Ay, actually, yung po siguro yung tumawag sa akin kanina pero hindi ko nasagot. Papadalhan nila ako ng message kung kailan yung magiging MRI ko. So, please mga besties, sama niyo ako sa prayers niyo kasi hindi talaga biro itong nararamdaman ko. And sana, katulad nga po ng pinag-pray ko kagabi habang nasa hospital ako kasi pinipilit ko na wag isipin si Lumi para makatulog siya. Kasi alam naman natin, di ba, kapag iniisip mo yung isang tao, mas hindi sila makakatulog. So, hindi ko iniisip si Lumi kagabi para makatulog siya ng maayos. At the same time, pinag-pray ko talaga na alam ko may dahilan siya kung bakit nangyayari sa akin to. And alam ko na kung pwede, alam ko naman na kaya niyang tanggalin tong mga nararamdaman ko, mga pinagdadaanan ko. Kayang-kaya niya, diba? Kasi wala namang imposible. Pero sabi ko nga sa kanya, pero kung will niya talaga na maranasan ko to, then tatanggapin ko tong pagsubok na dumating sa buhay ko, sa buhay namin. Basta bigyan niya lang ako ng lakas and faith, importante, na hindi ako madala sa pagsubok na to. Faith na manatili, na yung faith ko na manatili pa rin, na nakatingin sa kanya, kung ano man yung will niya at kung ano man yung gusto niyang. Alam ko may dahilan to kung bakit niya pinaranas sa amin to, sa aming mag-asawa, o di kaya sa akin. 'Di ba? Everything happens for a reason. And naniniwala ako lagi na God is good. And I know He will provide, lalong-lalo na financially, kasi hindi po biro. Hindi po biro yung magiging gastos namin for sure. Pero I know He will provide.
Kasi He is our great provider naman. Basta, yun mga beshies, update ko kayo. And maraming salamat sa mga magbi-message and mga mag-a-advise dyan sa mga makaka-relate. Thank you so much. And alagaan natin yung ating sarili. Sabagay, kahit anong alaga natin, kung talagang bibigyan ka ng pagsubok ni Lord, dahil meron siyang purpose sa pagsubok na yan, then thy will be done, sabi pa. Pero anyway, thank you very much for watching. I hope to see you in our next vlog. Bye-bye. Update ko kayo someday. And please, be good, be good. Good night.